No? That the very word can trigger images of darkness. Men and women in black of grief, and for some, fear. But God doesn't want us to live in fear, nor defeat. He wants us to live and die with a confidence that comes from knowing we belong to the victorious risen King, who defeated death when He died on the cross and rose from the grave. More than that, reality of death can point to incredible hope we have in Christ. Every heartache and struggle on earth can draw us closer to our Savior, center us deeper in His truths, and motivate us to engage in transformative conversations with others. May we all learn to say, to live is Christ, and to die is gain. Amen? So, may request po, lahat po tayo ay tumayo. Hallelujah. So, yung mga immediate family na po din natin sa likod, maaari po, upukan po natin dito yung mga makating upukan. Hallelujah, dito po sa harapan. So, hallelujah. So, before po natin awitan yung ating buhay ng Diyos, before po natin sampahin yung ating Panginoon, gusto ko po na magbasa muna tayo ng salita ng Panginoon. Doon na nagsasabing huwag tayong matakot sa anumang na mangyari sa buhay po natin. Huwag po tayong matakot kung ano man yung mga bagay na naiisip po natin. Kasi merong security, no? Merong tayong makikitang protection pagdating sa ating Panginoon. Sabay-sabay po natin itong basahin at damhin yung presensya at kabutihan ng ating Panginoon. In Isaiah chapter 41, verse 10 and 13. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. For I am the Lord, your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. So, basta na verse 13. Ang ganda ng promise ng Lord sa atin. For I am the Lord. So, sabi ng Panginoon, I am the Lord. No? Your God, di lang siya Lord, kundi God siya sa buhay po natin. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, Family Bagayas, sabi ng Panginoon, do not fear, I will help you. Thank you, Jesus, for such a wonderful day that you bestowed upon us, O God. Thank you for your loving kindness and care to every one of us, especially to the bereaved members of the family. Thank you so much, Lord, for how you keep them alive
position in the skies and on the heavens. You've set the constellations of the stars, and you name them one by one, O God, mga bituin. Kilala mo sila, Panginoon. That means that you've set already our destiny. You own the time frame, O God, of our existence. That's why it is not a surprise for a believer kung kami man ay mawalaan, kung kami man ay kukunin mo, Panginoon, because we believe it is in your timeline and purpose na kami ay mabuhay at mabuhay dito sa daigdig na ito. Ama, salamat sa pagkakataong ito na sa pamamagitan ng laban na ito, ng win na ito, Panginoon, with the family, Mabayas, O God, we can all together worship you. And that's the great things that we can do today, O God, or tonight. The best thing that we can offer, the best worship that we can offer in your name, O God, that though it hurts, kahit umiiyak kami, we can still say that we love you and we worship you. And it is a leading worship that will reach into the heart of the Father. Thank you, Lord, for this opportunity. Thank you, Lord, for your word tonight. Thank you, Lord, even for the salvation of God na binigay mo sa amin. Kung meron nandito, Panginoon, na wala pang kaugnayan sa iyo at hindi masigurado, Panginoon, sa kanyang kaligtasan. Lord, tonight, it is a divine appointment na bago man siya lalabas sa pintuan ng building na ito, Panginoon, ikaw ay tanggapin niya, marapat lamang na tanggapin si Jesus at isuko ng buhay sa iyo. Gamitin mo ang pagkakataon ng Panginoon. Thank you, Lord, for the comfort. It's our prayer that through the Holy Spirit, we're going to move, and that's we welcome your presence in this place. You can change even the atmosphere of this place into the atmosphere of heaven, O God. And as we dive in your word, and as we ponder your word through our songs, through the preaching, O God, Lord, we'll be able to experience your breakthrough. Thank you, Lord. Thank you, God. We honor you, Lord, and we love you. We give you glory. We give you worship and adoration. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So this is the last night. So may request na last night na makakatayo tayo kasi ilang days na nakaupo tayo nag-worship sa Lord. So this time tayo po ay wala po ba tumayo po tayo? Tayo po tayo. No? Hallelujah. So last night na lang po ito. Hallelujah. So before po tayo mag-praise, mag-worship sa Lord. Hallelujah. Basahin mo yung Psalms 34 verse 1. Alam niyo kung pag-anak ka ng Panginoon, walang rason para mapagod tayo. Yes, kung di na kaya, upo na lang po. No? Kung kaya mo tumayo, tayo po. No? Book of Psalm 34 verse 1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Sabi ni the Lord, I will bless the Lord at all times. Kung ikaw po ay nalulungkot, I will bless the Lord. Kung ikaw po ay nalulumbay sa ganitong ito, I will bless the Lord. Kung ikaw po ay hindi mo maintindihan yung plano ng Lord, I will bless the Lord. So many words, so really honor our praise and worship.
So, ako po si Sir Ezekiel Marillo po para sa isang awitin. Good evening, everyone. God is good. Amen. So, I would like to share with you in the book of John, chapter 1, verse 12. This is the promise of the Lord. Sabi niya, yet to all who receive Him, to those who believe Him in His name, He gave the right to become children of God. This is the promise of the Lord to each one of us. So, ang aawitin ko ngayon is it's a hymn of heaven. So, the moment you receive Christ as your personal Lord and Savior, this is not our home. Remember, this is not our home. When we die, the moment we receive Christ, automatically we become children of God. And our destination is not on earth, but in heaven. Okay, so I want this song, hindi lang po ang kakanta nito, kundi tayong lahat. Because this is a declaration that when we die, we'll be united in heaven and we'll sing the hymn of heaven. Amen. Mercy feels the sweet to look upon.
serve Him. Dahil sa pamamagitan lamang ng kamatayan, ang anak ng Diyos ay makakapunta, dadalhin ng Diyos doon sa langit. Sabi ng Lord, in this world, you will have many troubles. But take heart, I have overcome. Ayaw pa ng Lord na tumagal po tayo dito sa lupa. Sapagkat iba po ang nandoon sa langit. Ano bang meron doon? Wala na pong sakit, wala na problema. Lahat provided na ng Panginoon, and everyone will be changed into a beautiful men and women of God and children of God. Magiging flawless na po tayo doon. Wala na pong problema yung mga pagkain. Sa isang puno po, 7 ang prutas. Yun po ang heaven. That's why, sabi ng Panginoon, kinomfort niya po yung kanyang mga disciples. Sabi niya, I will go to heaven and I will prepare a mansion for you. Pag naihanda ko na yung mansion doon, babalik ako para kukunin kita. Kukunin ko kayo. Kaya si Inang, tapos na yung mansion niya doon. Kaya kinuha ko siya ng Lord. Kaya sabi ko, Lord, huwag mo munang tapusin yung mansion ko doon. Huwag mo muna, Lord. Sino dito akong gusto matapos na yung mansion? But you know what? Pwede naman tayong pakipag-usap kay Lord. Lord, wag mo na. Because I will serve you. I will offer my life for you, Lord. Hindi po si Lord, sabi natin, hindi po siya naman siya sabi na talagang very strict. Pag nakita po ng Panginoon na totoo po sa puso natin that we want still to live longer, the Lord will grant our request. Like King Hezekiah, he was very sick. Sabi ng Lord kay Prophet Isaiah, tell King Hezekiah, sabihin mo sa kanya, ihanda na ang sarili niya sapagkat mamamatay na siya. Dahil sa kanyang sakit, hindi na siya gagawin. So ang ginawa po ni King Hezekiah, nung marinig na yun, umiyak po siya. He faced the wall and he cried. Nung umiyak po siya, alam niyo ba kung ano nangyari? 4 na answered prayer ang binigay ng Panginoon. Sabi niya kay Prophet Isaiah, go back. Sabihin mo sa kanya, nakita ko ang kanyang mga luha. Sino ba dito ang lumuluha? Sa sama ng loob. Lumuluha dahil maraming pinagdaanan. Sabi ng Lord, nakita ko ang kanyang mga luha. At narinig ko ang kanyang mga panalangin. Yun ang sabi ng Panginoon. Bumalik ka sa kanya, ito ang sabihin mo. Pagagalingin ko siya sa kanyang sakit. Una. Pangalawa, dadagdagan ko ng 15 taon ang kanyang buhay. Pangatlo, bibigyan ko ng kapayapaan at pagpapala ang kanyang kahirapan. At ika-4, walang sino mang pwedeng makipag-away sa kanyang kaharian sapagkat ako ang kanyang magiging tagapagtanggol. Dahil lang po sa iyak, dahil ayaw po niya na kunin siya ng Panginoon. Alam niyo ba, meron pong mga tao na, Lord, wag mo pa akong kunin, Lord, kasi bata pa ako. I'm still young and beautiful. Please, wag mo na. I'm still young and handsome. Wag mo na. Pero yung mga matatanda na po at may edad at maraming sakit, Lord, maawa ka. Kunin mo na po ako. Hindi ko na po kayang lumakad. Iba-iba po ang senaryo ng ating buhay. Iba-iba din ang istorya at kwento ng mga buhay natin. But I want you to know that there is only one God who understands your situation and a God who can comfort you and even bless your life. Pag may edad ka na po, mapipredict mo na. Malapit na akong kukunin ng Panginoon. Pag may edad ka na, like for example, 100 years,
Buti na lang 80 years o 70 years pa lang tayo, may 30 years pa. Ma-protect mo na. But even if ma-protect mo na, even if you desire, but I'll tell you, kasi alam mo, the Lord is a God who can change times and seasons in your life. Kaya niya pang baguhin ang buhay natin. Tayo na may plano pa ang Diyos sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon sa Isaiah, makakalimutan ba ng anak? Makakalimutan ba ng ina ang kanyang anak na isinilang? Anak na nanggagaling kanyang sinapupunan, sabi ng Panginoon. Hindi. Ngunit sakali mang makalimutan ng ina ang kanyang anak na nanggagaling sa kanyang sinapupunan, ako, Israel, parang sinabi ng Lord, ako na iyong Diyos, kailanman hindi kita makakalimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga kamay. O, palakpakan po natin ang Panginoon. If you consider God as your Father and the Savior of your life, brothers and sisters, and if you accept Him as your Lord and Savior, the Lord says, your name will not only be written in the book of life, but it will be written in the palms of my hand. I will always remember you, I will always protect you, and I will always love you because you are the apple of my eye. That's a promise of the Lord. Napakaganda po ng promise ng Panginoon. Kaya po nung si Isaac ay tumanda na, sabi po niya, matanda na po si Isaac, sabi niya, Esau, maganda ka ng pagkain para sa akin, sapagkat malapit na akong mamatay. At ibibigay ko na ang pamana na para sa iyo. Yung kamatayan pala ay pinaghahandaan din. So that we will not be surprised, pinaghahandaan yun. When I was in college, when I graduated, yung bagong asawa pa lang, nag-asawa pa lang ako, tinanong po ako, kung mamatay ka, di ka malakad. Tagalog, kasi sa ano yung target. Kung mamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Siya ako, saan ka ba? Ang pagkabalog ko, dumalang, reno ng langit. So, ba't na, kubalaan? Ba't ang na, mapatay? Dito ko pag ba't ang mapatay? Sino ang may arak siya sa among sindi nga idea ka ron? Pwede pa kita sige honest. Ba't anong na? Ba't anya naging? Swerte niya naman, alam nyo na talaga, no? But when I was at the age of 23, hindi ko talaga alam. But the Word of God says that if you receive Jesus as your Lord and Savior, you have eternal life. Yun pa ang sabi ng Panginoon. Kaya si Isaac, ito ba yung kanyang sinabi? Sa Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita. Kaya pinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay, at sinabi niya rito, anak, matanda na ako at malapit ng mamatay. Pumunta ka sa parang at mangaso. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin ang putang gusto ko. Pagkakain ko, ibibigay ko sa iyo ang basbas ng mga pagpapala bago man lang ako mamatay. What kind of person is Isaac? Isaac is a person who prepares of his death. Nagpiprepare na po siya ng kanyang kamatayan. Alam niyo, noong unang panahon, pag bumili ka ng St. Peter, doon nakapanindog ang label ba? St. Peter, 10 years back. Pero ngayon, wala na. Lahat tayo kay St. Peter na nagre-ready ng kamatayan. But the Lord wants us to prepare ourselves, not only our St. Peter, but even our passport in heaven. Dapat meron po tayong passport in heaven. And our passport in heaven is only Jesus Christ, because His word says, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but by through me. Ako ang daan, ang sabi ng Panginoon. Yun po ang sabi ng Panginoon. That's why David,
paghahanda ng ating kamatayan. That's why David, sinabi po ni David dito, sa Psalm 10 verse 12, teach us to number our days. Tulungan mo kami, Panginoon, na malaman ang araw namin kung hanggang kailan kami tatagal sa mundong ito. Upang, sabi ito, so that we may gain a heart of wisdom. Sabihin mo sa amin, Panginoon, turuan mo kami na ma-discern namin hanggang kailan lang talaga kami. Para yung buhay namin hanggang sa dumating ang aming kamatayan ay punong-puno ng kaalaman at katalinuhan. Because David wanted to spend his life wisely. Bakit po sinabi ni David yun? Una, because David wants to know the purpose of his life. Gusto ni David, Lord, tell me of the numbers of my days. Parang sinasabi niya, sabihin mo rin sa akin, Panginoon, kung ano ang plano mo sa buhay ko. Meron bang nagtanong dito na, Lord, ano bang plano mo sa buhay ko? Yan po ang purpose ni David. Second, David wanted to spend his time with God. Always gusto ni David sa Panginoon because being with God, meron pong tinatawag na protection, salvation, and prosperity. And the third one is David wanted to spend his life wisely with the Lord. Ayaw niyang sayangin yung buhay niya sa walang kabuluhan. He wants to fulfill God's purpose sa buhay niya. Yun po ang dahilan kung kaya nandito po tayo, mga kapatid. Because God wants to reveal to us the secret of life. That before tayo kukunin ng Panginoon, ay meron po tayong paghahandang gagawin sa buhay natin. First, ihanda po natin yung passport natin. Ano po yung passport natin? The only way to be in heaven is to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Kalawa po is to know the purpose of God in our lives. Ano ba yung pinapagawa ng Lord sa iyo, kapatid? Yun po. Yun po. Ikalawa, i-prepare din natin yung ating sarili. Paano mo i-prepare ang sarili mo? In order to prepare yourselves, you must be in the kingdom of God. Pag anak ka ng Panginoon, you will be in the kingdom of God. I'm so blessed na nandito po si Inang. Dito po siya nilamay. No? Dito po naglamay para kay Inang. Sapagkat ang templo ng Panginoon ay isang banal na templo na kung saan ang mga panalangin ay sinasagot ng Panginoon. Ang tao po ay very special po sa Panginoon. The person is created in the image and likeness of God. Maging sa kanyang kamatayan, very special po ito para sa Panginoon. Kaya makita po natin, hindi po siya kagaya ng hayop na kumamatay, itapon at ilibing lang. No. Ang gusto po ng Panginoon ay dadalhin po natin siya hanggang sa huling hantungan na meron pong panalangin at pag-alay sa Panginoon. Yun po ang gusto ng Panginoon because we are created in the image and likeness of God. Another thing na magiging passport po natin if we want to go to heaven is to live according to the purpose of God in our lives. Dapat malaman po natin yung purpose ng buhay natin. Kagaya po niya sinabi ni David, teach me to number my days so that I may gain wisdom. Alam niyo ba, noong unang panahon, pag nag-preach si Lord, wala akong ilaw.
Kaya kahit walang ilaw, may ilaw pa ba? Kung may ilaw tayo na mga flashlight na. Kapabang na lang ito. At noong unang panahon po, nag-preach si Jesus Christ, wala pong microphone. Kaya pina-experience po tayo ngayon. Amen. Diba? Tuloy ko na yung tubig. Ayaw yata ni Lord. Test. Amen. God is good. Alam niyo si Lord sometimes may mga sorpresa din siya. Medyo, alam niyo, kung makita sa ating daraanan. The Lord is telling us the secret of life. And the secret of life is this. You have to learn to number your days. Lord, ito po yung years ko. I'm praying na makaabot po ako ng 70 or na magpapaikli sa buhay ko. Iiwasan ko na yung pressure sa buhay ko. And I want to offer my life to you. Yun po ang purpose ng Lord sa buhay natin. We are still alive. Hindi natin alam kung kailan tayo tupunin ng Panginoon. But the word of the Lord says, today, if you hear the word of God, harden not your heart. Today, if you hear the word salvation, accept salvation in your lives. I believe na yung iba dito nakatanggap na while may nag-preach. But if you want to change your life, you have really to get closer to God. Kasi ang sabi ng Panginoon, uulitin ko, ang kamatayan ay hindi kalungkutan. Ito ay fulfillment sa promise ng Lord sa atin na dadalhin tayo sa kanyang kaharian. Sabi ulit ng Lord, doon ko sa binasa ko kanina sa John 14, I am preparing a mansion for you in heaven. In my Father's house, there are many rooms. Pag nakumpleto na ng Lord yung mansion natin doon, babalik siya mismo at siya po ang kukuha sa atin. But there was a man in the name of King Hezekiah, ayaw niya pa. Pinagbigyan po siya ng Lord. And his life was added 15 years. Meron din namang nagsasabi, Lord, hindi ko na kaya, kunin mo na ako dahil sobrang tanda ko na. But it is not for us to decide. Hindi po tayo nag-decide sa buhay natin. All we have to do is just to pray to God kung ano po yung plan niya sa buhay natin. But still, we are still alive. Dahil buhay pa tayo. Ano ang plano ng Diyos sa buhay mo? Yan po ang tanong mo. At ano ang plano mo ngayon sa buhay mo? Because death is reality. Mangyayari at mangyayari sa buhay natin, pero ayaw pa ho natin. Ayaw pa ho natin. But the Lord is giving us hope. The Lord is giving us hope. Sa gabi nito, binibigyan po tayo ng hope ng Panginoon. We who are alive must get closer to the Lord. Patuloy po tayo lumapit sa Panginoon. At tanungin po natin ang Panginoon, Lord, ano ba yung, kung natanggap mo na si Lord, tanungin mo si Lord, ano po yung plano mo sa buhay ko, Panginoon? Paano mo ako magamit sa iyong kaharian? Way back 10 years or 7 years ago, nagkasakit po ako at
I think talagang time na talaga nakukunin ako ng Panginoon. Sumakay po ako ng tricycle, malapit na ako ang birthday ko. Yung tricycle na sinakyan ko, malapit na ako mabangga. At dahil malapit na mabangga, hindi natuloy. Pagdating sa unahan, may isang sakong bigas na bumagsak. Buti na lang, hindi na nakastop agad yung tricycle. Nung kinuha ko po yung tarpaulin na kasama ko sa school dahil namatay siya, malapit na ako bumagsak sa simento. And after how many months, nagkasakit po ako. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo na ako, I'm ready. Pero wag mo na. Wag mo na. No, di ba? So, pwede tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Kaya kahit gabi ngayon, kapatid, no? Brothers and sisters, kahit gabi ngayon, I never surrender as long as the Lord give me the strength. Kasi pag natuwa si Lord sa ginagawa mo, sabi ng Panginoon, the joy of the Lord is your strength. Wow! Maliban yan, bibigyan ka pa na ng blessing, overflowing blessing. Nung pumunta po kami doon sa patay din kanina, sabi nila, bawal na yung punta ng patay, bawal na yung punta ng patay. Pero ang bawal kapatid, ang makasama, hindi ang mag-serve sa Panginoon. Yes, yun ang bawal ng kasada. Pero when you serve in the Lord, kahit na kung pinapunta ka ng Panginoon, punta ka. Yung microphone ko na ginamit namin at saka yung karaoke, ganito lang po kaliit. Sabi ko, kahit maliit ka, dahil ginamit kita, lahat kita. Pagpapalain ako ng Panginoon, alam niyo, after we preach and nag-service ng Panginoon, meron po nagsabi, maghanap kayo ng karaoke sa online. Ganito kalaki, ibigay sa kanya para magamit pa sa retreat, sa Bible study, at kung meron mga ganito gawin, gagamitin. Wow, palapakan ko natin sa inyo. Ang Panginoon. Hindi po boring ang mag-serve sa Panginoon, mga kapatid. It's very enjoyable. Subukan po natin. Wala po akong naramdamang kasing saya sa buhay ko. Naramdaman ko yan when I say to the Lord, yes, Lord, I will serve you. Wala. Nung hindi pa ako nag-serve sa Panginoon, pasok tayo, uwi, yan ang ginawa ko. Very dry po ang buhay ko. Why? Because the Lord has given me a capacity to explode in the kingdom of God. Ang dami pong binigay na talent sa akin ng Panginoon. Yun lang ba ang gagawin ko? Opo, tayo, uwi. At patabain ang aking sarili. Hindi. Sabi ng Lord, bahala na magtaba ka. Basta trabaho sa aking na kingdom. Pwede po ko magpalaging taba. May bulay na ang sakit. So, ganun yun. There is joy in serving the Lord. There is joy. Kaya bago pa po dumating yung panahon natin na kukunin tayo ng Panginoon, mga kapatid, sorry na for being wrong. Pero alam nyo, ang kamatayan walang pinipilihan. That's the reality. Maswerte po si Ina, nakaabot ng 79. Pero yung iba, 5 years old, 20 years old, 60 years old. Kinuha na ng Lord. Lord, huwag mong kunin ang buhay ng aking inay. Huwag mong kunin ang buhay ng aking ama. We cannot say that because dito sa mundo wala pong forever. Everything is temporary. Ang buhay natin ay hiram lang sa Diyos. Dahil hiram ito sa Diyos, hindi po tayo ang nagmamay-ari. Pag gusto na po niyang kunin, kukunin niya yan. At hindi po nagpapaalam si Lord sa atin. Anak, kukunin na kita. Noong unang panahon, sinasakyan yung mga hari. But now, hindi na ho. Minsan na lang. Depende na po kay Lord. Dahil hiram lang ito temporary, anytime pwede kunin ng Panginoon, bakit hindi po natin ialay sa Kanya ang buhay natin? Para maranasan naman natin yung tinatawag na lumalagas ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Amen. You don't know kung ano ang pagkagamit ng Panginoon sa inyo. Sa Ephesians 2:8, the word of the Lord says,
It is by grace that you have been saved, not by works, so that no one will boast. Naligtas ka hindi dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil ito ay regalo ng Diyos sa iyo. Ang regalo, mga kapatid, pag hindi mo tinanggap, or kung tinanggap mo man at hindi mo binuksan, hindi mo malalasahan kung ano ang laman yan. All you have to do is to accept the gift of God sa buhay mo. So at the moment, you accept that gift, my experience mo, you will find joy in serving the Lord. Again, uulitin ko, I would like to end this message. Hiram lang mo ang buhay natin. At meron po tayong timetable sa kay Lord. We do not know kung kailan na tayo kukunin. Kailan tayo kukunin ng Panginoon. But the Lord is giving us the chance. Time and chance. We are still alive. And we can still make a bargain doon sa Panginoon. Lord, gamitin mo ako, Panginoon. I want to offer my life for you. Tayo po ay tumayo sa Panginoon. Hallelujah. It's my prayer tonight. It's my prayer tonight na yung pagpunta po ninyo dito, yung iba na galing sa malalayang lugar, hindi po masasayang. And I pray that the Lord will bless you, and you will become a blessing sa pamilya niyo. Lord, nandito po ang iyong mga anak, Panginoon. They are standing, O God, Lord, sa gabi ito, O God, in your throne of grace. Hindi mo inayos, Panginoon, na kami nabubuhay or nahihirapan, O God. We want to ease our burden, O God. Gusto
Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastor Magana, sa napakagandang salita po ng ating Panginoon na merong regalo ng Diyos sa ating o kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah. So, this time, hallelujah, so may request po ng pamilya po na nailig na kung maaari ay lumunta po dito sa harapan. At ating pong ipag-pray, ating pong ipanalangin yung comfort, yung God's security, yung God's love, God's joy, yung God's peace sa buhay nila. So, request again, yung mga anak, yung mga apo, no? Yung mga asawa, yung mga anak, mga pumunta po dito sa harapan. And let's declare yung pagpapala, yung pag-iingat ng Diyos para sa kanila. So, may request din mga pastors na nandiyan po kung maaaring nalitan po natin sila. Pag-pray po natin sila. Hallelujah sa gabi po ito. Damayan po natin sila sa pamamagitan ng pananalangin.
Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa mga offering, O God, na naliko mo, Diyos. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon, na nagpapatuloy po nagbibigay pagpalain mo, O Diyos, yung mga buhay po nila, ang mga pinagkukunan po nila pang araw-araw, O God, ikaw, Panginoon, ang magbigay ng siksik, ligligan o maahapon at pagpapala sa kanilang trabaho, sa kanilang mga businesses, O God, at kanilang mga pinaghihirapan at gawa ng kanilang mga kamay, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. In the name of Jesus. Amen and amen. So this time, hallelujah. Pwede natin palakpakan yung ating Panginoon. Para po nga palakpak, pero malungkot pa rin yung mukha. Hindi angkop yung palakpak sa mukha. So meron na po palakpak kung meron kagalakan sa puso po natin. Hallelujah, hallelujah. So this time po, makakarinig po tayo ng biography ni Inang. So sino gustong marinig yung, sino ba si Inang? No? Ano ba yung favorite color niya? No? Siguro favorite ako, meron siguro. Hindi ko alam. So may request, Verna Lina Bagayas para sa kanyang biography. Good evening po. So, mag-share lang po ako ng kaunti about sa life ni Inang. So, si Inang po, as we call her, sa mga relatives and friends niya po, she is known as Ibling. Her full name is Rebecca Enrico Bagayas. She was born on June 17, 1944 in Rangay, Banga, South Cotabato. Inang is the third eldest among the 8 children of Sergio and Victoriana Enrico. Inang did not have the privilege to complete her education. She instead took her passion for sewing and enrolled in a training course in dressmaking, which also gave her the opportunity to travel across the country. She met her husband, Antero Sr. in Colombia, Santan Kudarat at the age of 23. And they also got married on the same she also got married on the age of 23 and they were blessed with 8 beautiful children, namely Ruby, Antero Jr., Vilma, Arnel, Arnold, Arwin, Rio, and their youngest, Ronnie. Sadly, Antero Sr., her husband, died after 52 years of their marriage. Inang Rebing is a diligent woman, juggling multiple jobs at the same time to give her children the education she never received. Not only she was a great mother and a good grandmother, she was also a splendid daughter, sister, aunt, and friend. She loved her entire family dearly. In the eyes of her children and grandchildren, she is a hero who made our lives easier and better. In our hearts, she would forever be our loving, thoughtful, caring, and stubborn Inang Rebing. Thank you po. Amen. Maraming salamat, Ver. No? Nagdugo ilong ko. No? Kasi she's a hero sa family nila. No? Talagang mabuting ina itong si Nanay Rebing sa pamilya. Sa mga anak, sa mga apo. Walang pinipili si Nanay Rebing kapag binibigay yung pagmamahal para sa kanyang pamilya. Amen? So this time, makakapanood po tayo ng video presentation kung ano ba yung nangyari, ano ba yung naging adventure ni Nanay habang po siya ay nabubuhay dito po sa lupa.